Magandang araw, baitang apat. Ako si Teacher Rachel at ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Inaanyayahan ko ang lahat na magsitayo para sa ating panalangin. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na mas higit namin kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Bago kayo umupo, pakitignan ang ilalim ng inyong mesa at upuan, kunin ang anumang basura at itapon sa tamang lalagyan. Mayroon bang lumiban sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsisimula sa ating bagong tatalakayin, naalala niyo pa ba baitang apat kung tungkol saan ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Tama! Ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa mga materyales sa pagguhit. Ano-ano ang mga materyales sa pagguhit? Magaling! Isa lamang sa halimbawa ng mga materyales sa pagguhit ay lapis, charcoal, colored pencil at iba pa. Sa pagsisimula ng ating bagong tatalakayin, mayroon akong inihandang mga larawan sa inyo. Handa na ba kayo, baitang apat? Ano ang inyong nakikita sa unang larawan? Tama, eskwalang asero. Ano naman ang inyong nakikita sa pangalawang larawan? Tama, zigzag roll. Sa pangatlong larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, meter stick. Sa pang-apat na larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, protractor. Sa pang-limang larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, tape measure. Sa pang-anim na larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, triangle at roller. Sa pang-pitong larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, T-square. Sa pang-walong larawan, ano ang inyong nakikita? Tama, Paul-Poche rule. Batay sa mga larawang aking ipinakita sa inyo, saan ito ginagamit? Tama, gamit ito sa pagsukat. Alam nyo ba, baitang apat, na ang larawang aking ipinakita ay may kinalaman sa ating bagong tatalakayin? Alam nyo ba na ang kagamitang panukat ay mahalagang malaman? Ang paraan at mga kagamitan sa pagsusukat upang makabuo tayo ng isang proyekto o disenyo mula sa ating pamayanan o kapaligiran upang maging kapaki-pakinabang. Ano ang panukat? Ang panukat ay isang kagamitang ginagamit upang sukatin ang katangian o sukat ng isang bagay. Eskwalang asero. Ito ay ginagamit sa malaki at malalapad na gilid ng isang bagay. Zagrol. Ito ay kagamitang yari sa kahoy na ang haba ay umaabot na 6 na peye at panukat ng mahabang bagay. Meter stick. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga mananay sa pagsusukat para sa paggawa ng pattern at kapag nagpuputol ng tela. Protractor. Ginagamit sa pagkuha ng degree kapag ikaw ay gumagawa ng mga anggulo, ginuguhit ng mga linya. Tape measure. Ginagamit ito sa pananahi, gamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan kapag tayo ay nagpapatahi ng pantalon, damit at iba pa. Triangle at roller. Ginagamit sa pagsusukat sa paggawa ng mga linya sa drawing at iba pang maliliit na gawain na nangangailangan ng sukat. T-square, ginagamit sa pagsusukat ng mga linya kapag nagdo-drawing. Paul-Poche rule, ito ay kagamitang yari sa metal at automatiko na may haba ng 25 pulgada hanggang 100 talampakan. Ngayon, mayroon akong ipapagawa sa inyo. Papangkatin ko kayo sa 2 pangkat at ang bawat pangkat ay may nakaatang na gawain.
Ang unang pangkat ay susukatin ang lapad ng pinto gamit ang Paul Posh Rule. At sa pangalawang pangkat naman ay sukatin ang haba ng mesa gamit ang tape measure. Sa inyong pagtataya, sagutan ninyo ang aking ipinasa sa inyong GC sa pamamagitan ng Google Form. Dahil atin nang itinalakay ang mga iba't ibang kagamitang panukat, ano ang mga ito? Magaling ba itang apat? Ang iba't ibang kagamitang panukat ay zigzag roll, eskwalang asero, meter stick, protractor, triangle at roller, tape measure, at T-square. Ang inyong takdang aralin ay akin nang ipinasa sa inyong GC gamit ang Padlet. Hanggang dito na lang mga bata. Paalam!